ano lang, simple lang. Una gagawin nyo, ganito. Recap pa. Um, punta kayo sa isang coin. O, for example, ano bang coin? Bigyan nyo ako coin. Anong coin gusto nyo? Hanap tayo ng trade. Ayan, yung pala, Sir Kakuntsaba. Salamat, sir. Okay, for example, link. Try lang. Link. Mm. Ang simula, yung sabi ni Sir Kakuntsaba, naked charting. Okay. So, kailangan lang punta kay daily. Daily, okay. So, ang hahanapin nyo yung dalawang pattern. Ito, tsaka ito. So, pag in-explain nyo sa akin, dapat ganyan hanapin nyo lang to. Okay, punta ka daily. Mabilis lang. Daily. Hanapin mo yan. Okay, ito. Okay, ito na, nahanap na natin. Yan o. Kaso, ang layo pa. Ito yung price, ito pa yung last endpoint. So, mangyayari, kung saan ka naputol, doon ka mag-start ng panibagong trend line. Okay? Hanggang sa lumit siya ng lumit, ma-form yung apex. Tapos, i-connecta mo siya sa mga green. Itong mga green na to. Okay, yung pag-connecta mo dyan, gamit ka nitong ray, tsaka magnet. O, yan na, nakonekta na. Baba ka na ng 4 hours. Okay, palitin mo ulit siya. Palitin mo na siya ng palitin. Okay, so, kung ito, pwede ko i-connecta to dito. Bakit? Kasi nagkaroon na siya ng reaction. Nag-dump na. Ang mahirap, bigla mo lang kinonekta to dito ng ganyan. Kumbaga, nag-breakout yung coin, hinarangan mo lang yung initial pump niya. Bigla mo kinonekta dito. Delikado yun kasi hindi mo alam kung aakit pa yan or not. Ito kasi, kaya natin ginawa, nag-react na. Diba? Bumagsak na. So, ibig sabihin, first point, first touch point, second, pwedeng mag-third. Pero masyado siya malawak. So, baba ka ulit ng support. Hanapin mo ng support. Kunin mo yung pinakailalim. Ayan na. Okay. So, baba ka ulit ng isa pang time frame. 1 hour. Okay. Alamin natin. Sa loob ng apex na to, dalawa yung pupuntahan niya. Ito or ito. Kaso, masyado pa malaki yung space. Meron pa siyang ilang percent. 3%. Okay, dito naman sa taas. 4%. So, pagka ganyan, alamin mo yung most recent. Ano yung most recent? Most recent na galaw niya. Nagkaroon siya ng breakdown. Okay? Pag nagkaroon ng breakdown, most likely, downtrend. Kaso, you need to look for other angles. Sa angle na to, tapos na yung breakdown. But, kung titingnan natin, pwede ko i-adjust yung starting point dito. Pag dito ako nag-start, meron pa siyang panibagong trend line. So, pag kinulong ko ng kinulong to, technically, nasa loob ka pa na nasa loob ka ng apex. Wala kang gagawin dyan. Hindi ko to ibabounce, hindi ko to i-correction play kasi masyadong maliit. Okay? So, ang abangan dito, breakout or breakdown. Ganun lang siya. So, let's say naka-encounter kayo ng breakout. Let's say humataw siya dito. Ganito yung combo. Let's say, kunyari lang wala, ignore nyo to. Ito yung usapan. Nag-breakout. Ang unang combo dito, kunin nyo to. Kunin yung breakout. Hintay ng confirmation candle. Since intraday tayo, 1 hour. Okay? Tapos, right-click nyo tong MACD, add alert, set ng bearish cross. Kasi aangat to eh. Aangat. Pag nag-bearish cross yan, babagsak. Yun yung tinatawag nating higher low. So, yung bearish cross, manggagaling siya sa 1 hour. Okay, pag bumagsak to, okay, may two options ka. Saluhin mo siya sa binasag niyang resistance. Ito. Kasi yung resistance na yan, yun yung tinatawag na old resistance, pwedeng maging Support. support. Okay, pwede siyang mag-bounce. Ang entry doon, pwede ka mag-entry ng 15 minutes CCC plus bullish cross. Bullish cross din ng 15 minutes. No, bababa ka lang ng 15, set ka ng bullish cross alert doon.
Okay? Pagka naman hindi siya bumalik kasi minsan nangyayari ganito, ganyan. Hindi mo naman pwedeng i-connecta ito papunta dito kasi ano pa lang siya, hindi pa siya nagpa-pump talaga, no? So, wala ka pang entry doon. Pag kinonekta mo yan, tas dyan, wala ka pang entry. Good siya as reference point na second point pag nag-pump. Para yung pangatlo, doon ang pasok. So, pagka ganyan, pwede ka mag-pattern base, alam niyo na yan, or tabo. Ben, Okay? question. Yes, sir. Bullish cross even sa bear territory? Oh, wala kang intindi na ano, na bullish or bearish cross. I mean, bull and bear territory na sa entry. Mhm. Wala. Ang As bullish long, cross lang talaga. okay. Mm. Kasi malilate ka dun pagka ginamitan mo pa ng bullish territory. No? So, yung bullish and bearish territory only works sa pagbasa ng market structure. Pagbabasahin mo yung market structure. Bonus lang siya. No? So, automatic naman yung pag nagkaroon ng breakout. May bull territory kasi nasa above zero line yan. So, yung entry, 15 minutes, based dun sa, dito, sa key level or yung trading plan. Nakita niyo yan? No? So, madalas, yung entry na to, okay, only use this after breakout or breakdown. O, bakit? Kasi pag dito nyo siya ginamit sa loob ng Apex, wala pang nangyayaring ganito, katulad na ito, i-correction play nyo to, alanganin. Alanganin. Unless i-scalp nyo lang siya. Pero pag intraday, masyado masikip kasi yung mga immediate kukulangin yung RRR nyo. Okay, parang ito, tingnan mo. Paano mo i-intraday yan? Dalawa ni Aba mo breakout na. Okay. So, ganun lang siya. Ngayon, pag nagkaroon ng breakout, tsaka ko lang ino-open sino? Tsaka ko lang ino-open yung BB50. Huwag nyo siyang i-open dito sa loob. Kasi mahihirapan kayong i-identify ano talaga yung tunay niyang galaw. Okay, ayan o. May hirap to. So, ikaw, iisipin mo dahil ikaw, ano naisip mo dito, Sir Jel? Dahil nasa baba yung price, Mm. Ano siya? more on, ano ako, um, pababa. Bearish. Bearish, di ba? Pababa. O Mm. bakit natin masabi yung pababa? Kasi nasa ilalim. Yun yung problem. Nakafocus kayo doon. Pero hindi nyo napapansin, ano ba to? Support. No? So, hindi pa rin to pwede. Kasi may support pa siya. Hindi siya gagana. Kailangan magkaroon siya ng breakout or breakdown. Let's assume na or pretend na nagkaroon siya ng breakout. Tsaka mo lang siya i-open. Kumbaga, additional siya. Okay, for example, ganyan. Tama mo above. Bullish to. So, ikaw, ang movement mo dito, dapat puro ano na, puro higher low or tabo. Okay, ganun lang siya. Malinaw ba? Saan? Mentor, Yes. mentor niyo ako. Di ba Sige. yung BB50 niyan, nasa bearish pa rin siya? Yes. Oh, ito. Pag Ayan. nag-breakout siya dyan sa loob ng apex, tapos may isa pang maliit na apex. What Di do ba you mean? nag-breakout siya Ito? dyan? Umangat siya? Okay. Aba, Umangat. nag-breakout yan, di ba? Pero nasa loob Mm. pa rin siya ng BB50. Pwede kang Mm, mag-antay ng bearish cross, tapos ilolong mo. Nasa loob ba siya ng BB50 ha? unless mag-touch siya sa Hindi natin mm, titignan BB50 kasi pang higher time frame lang siya. sige, ito. Let's say walang BB50 tapos nag-breakout siya. Tama ba? Breakout. Aba. Yeah. Tapos bumalik dito, sir. Tama ba? Siya, nag-bearish cross siya. Nagkaroon na siya ng Bum retracement. Retracement. So ako, ano pa rin ako, hanap pa rin ako ng yung key level kasi ito, hindi ko siya pwedeng saluhin. 11 days lang siya, no? So, Mm. mas maganda, hintayin ko yung bigger move. Okay, Alright. tapos tsaka ako mag-immediate play, sir. Yung immediate play na 15 minutes. So, Kasi nga, ang scalping lang requirement yan. nun, Scalp i-scalp play mo lang lang yan. siya. Okay. I-scalp lang siya, sir. Kasi kadalasan, ganyan yung nangyayari, nababasag.
Huwag mo siya iba-bounce play. Kaya eto, given the opportunity last time, may sinabi ako sa inyo, hindi ko sasaluhin. True enough, hindi nga siya. Hindi siya kumagat. Bumagsak siya. Okay, so wag niyo siya i-intraday. Okay, maganda mag-intraday pag ito, kita niyo to, itong support na to. Yan, pag yan bumalik diyan, i-measure niyo. Intraday bounce tayo dyan kasi 93 days eh. Okay, pwede yan. Tapos 2.0. Ganun din sa resistance. Intraday tayo dyan. No, Ang ngayon, pag gusto definition nyo po ba ng sorry, Mm, sorry mentor. Ang definition mm, ba natin ng key level ay more than a month, more than 30 days. yeah, nakalagay dyan bro sa Okay. ano natin, sa trading Okay. plan. Ito, yan, Mm. 30 days. Okay. Yun. So, pagka answer, hindi pala nakalagay dito. Pag less than, eto sir, marami nalilito dito, yung immediate level. Automatic sir, basta less than 30 days siya, i-consider mo siya as immediate level. Yan. Mm. Para standard, madali lang siya tandaan. Pag more than 30 days, pare, ano na, key level na yun. So, madali siyang tandaan pagka ganun. So, ganun lang yung lagi kong ginagawang setup. Lalo pag naka, ano siya, nakakulong. Hindi ko nakukulitin tong loob. Tatalo ko eh. Tatalo ko sa ganito eh. Nahihirapan ako basahin. No? Kasi consolidating yung market eh. Parang ito, tingnan mo. Wag kayong gagamit ng bull and bear territory sa ganitong ano sitwasyon. Hintayin niyo lagi magkaroon ng breakout. Sasakit ulo niyo diyan, yun. Kasi yung itsura ng MACD niyo diyan, cross up and down yan. Yan. Paano mo babasahin yan? Sa loob sa loob. Diba? Ang hirap. Hirap basahin. Maganda gamitin yung bullish or bearish territory pag nagkakaroon ng breakout. Wala naman eh. Bakit ito, mentor? Nagkaroon ng ano, tawag dito, breakout to Kaso, may tinamaan ng resistance. May tinamaan na siyang resistance. Hindi na pwede. Hindi na siya valid. Make sense? Make sense, sir? Ganyan lang yung ginagawa ko. Ano pa? Parang last time, naka-attend ba kayo nung ano, nung tune up last time? Lahat naman nata, no? Naka-attend. Ganun lang ulit gagawin natin. May ano pa ba kayo? Other concern? May tinype ako kahapon eh. Medyo mahaba yun. Sana nabasa nyo. Pero ganun yung ano ko, mindset. Si Sir Jeff, yung pagkuha ng next angle support sa loob ng major. Ano to sir eh, more on practice talaga to sir eh. Kailangan creative ka. Basta kung saan ka naputol, doon ka ulit magi-start. Yung pagkakaano ko sa'yo, pagkaka-demo ko sa'yo kanina. Kunyari to, hindi na siya useful. What made me say hindi na siya useful? Tapos na eh. So, ngayon, lagi mong titingnan, saan ka naputol dito, 'di ba? Adjust ka lang. Adjust ka ng susunod na kulay pula. Kasi pag support, kulay pula yung hinahanap eh. Adjust ka sa susunod pula ito. Kailangan, itong angle na to, makatulong siya papunta dun sa current price. Nagkataon nakakatulong. Pwede ito. Pwedeng support yan. Okay, so, isa pa sigurong coin. Anong coin gusto nyo? May ba naiisip? Anong coin? Dali, dali. Virtual pare. Sige, virtual song. Wait lang. Virtual. Oh, ito ganda, bro. Tingnan nyo to. Ito, maganda, pre. Thanks for this, Sir Timmy, Okay, so for example, ito. Diba, nakalaga ko. Yan. Apex, kitang-kita na agad. Apex na to. Pagka ganito, wala na akong gagawin. Correction play na lang. Or, breakout. Bakit? Kasi, ilang days to? 369 days. Mabigat siya. Pero, kung sakaling wala pa to dito, assuming na ganyan pa lang siya, baba ka ng 4 hours, palitin mo, nahanap mo yung angle ng breakout. Ang unang scenario, ang unang play, pasukin ng TRBO. Okay, papasukin ko to. Basta lahat ng mag-TRBO kayo pag lahat ng angle
solve na. Okay, kasi mayroong mga angle na basag dito, tapos meron palang susunod na resistance. Ako, yari kayo dyan. Kunin nyo dito, 1 hour. Okay, ganito diskarte. Pagdating mo sa 1 hour, enter ka on confirmation candle. Okay, yan. Right click, add alert, set ng bearish cross. Okay? Pag set mo ng bearish cross, hold mo yung trade up until 1.2, 1.5. Okay. Tranche ka lang dyan. Nasa sayo kung ta-tranche mo 20, 50, nasa sayo yan. Pag nakapag-tranche ka, SL to EP. Okay, tsaka ka maglagay ng alert. Ngayon, yung alert na yan, sinet natin to bearish cross, dito yon. Kasi gusto mong malaman if yung breakout mo, okay, tapos na yung tapos na yung momentum niya sa pag-angat. Ibig sabihin, na-reach na yung high. Okay? So, let's say, yun na yung step, naked charting, nag-entry ka na. Don't forget to add a little help from, BB50 before ka mag-entry. O, nakita mo, above naman siya. So, again, inopen lang natin si BB after breakout. So, nakita mo above siya, go na. Pasok ka dyan. O, ngayon, nag-ano siya, nag breakout na yung full TP mo, standard, nasa 2. Or nasa sayo kung hahabaan mo pa siya. Basta, meron ka dapat tranche. Nag-bearish course na. Out mo na yung buong breakout play. What if, mentor, i-hold ko siya? Pwede naman. Kaso, ang problema dyan, what if, ito na yung last, bigla na siya bumagsak. May mga ganong scenario eh. So, para safe lang, out ka dyan. Kasi pwede ka naman mag-re-enter. Ano yung re-enter? Every time nagbe-bearish cross to, okay, pwede kang dalawang setup. Yung binasag niyang resistance, pwede niyang balikan, oras, or magkaroon ng angle na support. In this angle, medyo malayo pa kasi tip siya, tapos wala akong red or retracements na pagkukonektahan. Yung retracement nangyari dito, kauna-unahan siya. Wala akong option na iba. Kung hindi, gawin natin yung, naalala niyo yung bababa ng 15? Every time na si 1 hour, nag-retrace, bababa kay 15, maghahanap ng pattern. That's one way. One way yan. Another way, kukunin mo yung 1 hour na kung saan siya nag-bearish cross dito, kukunin mo kagad yung tuktok, magigano ka, tabo play. Okay? So, yun lang yung option. So, let's assume tabo yung pinasok mo. Enter ka dito, baba ka ng 15, as discussed last time. Ngayon, yung tabo natin, ang standard, 1.236. But, pansinin nyo, ang kadalasang problema ng tabo natin, tinatamaan yung tawag dito, yung SL. Di ba? Madalas bang tamaan yung, sino nakaka-experience yan? Tinatamaan ba yung SL nyo? Kukunin, tapos biglang babagsak. In this case, ganun siya. So, gawin nyo, i-define na lang natin as horizontal breakout. No? Para hindi kayo masita. Kasi pag tabo talaga, ang tendency niyan, mag-TP kayo sa 1.236. So, pag horizontal tabo, no? Horizontal breakout, talagang pinasok mo siya, ang reasoning doon, pinasok mo siya kasi ang sunod sa higher low ay higher high. So, dito ka pumasok, breakout. Breakout play mo na lang siya. Okay, para hindi kayo masita kasi sasabihin dyan, 1.236 ang tabo, bakit, tsaka yung SL mo, ba't yan yan? So, pwede mong sabihin, horizontal breakout na lang. No? So, ang kagandahan dito, yung SL mo, tago. Ba't ka sa 15 pumunta? Sa 1 hour kasi, wala kang mahahanap dito na previous red. Kung may mahanap kang previous red, ito siya. Masyado malayo, yung SL. Ganito. Diba? So, baba ka na lang ng 15, itago mo dun sa previous red dun. Para at least, hindi siya masyadong stretch. Tapos,
stick ka ulit dun sa 1.2, 1.5. No, pero ako, madalas 1.2. Bakit? Yung take profit natin kasi, hindi na siya katulad ng buy low, sell high. Yung approach mo dito, it's more of buy high, sell higher. So, yung risk, mataas. Taas siya. So, kaya, tinitipid ko yung take profit. No? Paano ko malalaman gaano kalakas yung tabo or kung patapos na yung tabo? Pag yung 1 hour mo ulit, nagkaroon ng ano, tinatawag na bearish cross. No? So, yung susunod na bearish cross niya, ito na eh. Okay, or ito, kaso, nag-retrace naman siya. So, as long as hindi tiyatamaan yung ano niya, yung SL, pwede mong i-continue to, no? So, nakakalculate naman yan eh. Ang mahalaga lang, every time na nagbe-bearish cross to, dalawa yung setup, bounce, tsaka tabo. So, ayan, no? So, paano yung mentor? Yung ano ko, nag-bearish cross dito. Nasa sa'yo kung i-out mo yan. Pero ako, pwede ko siya i-hold, no? So, ang nag-out ako ng bearish cross madalas, yun sa breakout talaga. Ito kasi naka-ano na siya, higher high, mataas. Higher low na siya, mataas yung chance. Mag-higher high na siya. So, kung i-out mo siya, nasa sa'yo, at loss ka niyan kasi below, a little below siya ng ano mo, na tawag dito, entry mo. Magre-re-enter ka ulit. Saan yung re-enter mo? Dito, may angle ka na ng ano, may angle ka na ng support. Kung sakaling in-out mo yung tabo for safety reasons, ay, yung horizontal breakout for safety reasons, re-enter ka dito pag nag-activate ulit. Paano yung activation yan? Measure mo to. Okay, ilan yung days niya? 1 day lang. Punta ka ng 15. Tapos, entry ka doon ng bullish cross yan dito. Pasok ka dyan. Long. Tapos, SL mo, a little below lang ng SNR. Tapos, 1.2 tranche. 1.5 tranche. Okay. So, pag nakapag-tranche ka na, adjust SL to EP. Okay. After mag-adjust SL to EP, 1 hour ulit. Balik ka 1 hour. Adjust ka ulit ng or add ka ulit ng alert ng bearish cross. Kasi pag nag-bearish cross, tapos na yung ano niya, tapos na yung higher low niya. Saan nag-bearish cross? Layo, tingnan nyo. Mentor, what if ang out ko yung mismong bearish cross? Pwede naman. Kaso, ingat ka, laggard metric to. Okay, minsan naka-experience ako bearish cross. Nag-bearish cross siya, nandito siya sa ano. Bumalik siya sa entry price ko. So, sayang yung buong take profit mo. Profit ka na dapat. Pero dahil nag-rely ka sa bearish cross, bumalik siya sa entry price mo. Sayang. So, dapat may ano ka, protective stops ang tinatawag. Okay? Ayan, ganun lang naman. Tapos, ano pa ba? Ayun na, ano yun. Tapos, pagka na-reach na yung pinaka-peak na, baka magtaka kayo na pag inopen mo yung BB50, above pa rin siya. Regardless yan, hindi mo dapat pansin yan kasi nasa loob ka na ng ano, or nasa major resistance ka na. Kahit pa above yan, hindi pwedeng hindi ka magpo-correction play or maglo-long ka pa rin. Kasi may tinamaan na siyang level. So, ang mangyayari dyan, entry ka ng 1 hour or 30 minutes. Kasi bigger time frame na yung kailangan pagka key level. 1 hour. O. Ang entry mo naman dyan, pag yung 1 hour, nagkaroon ng bearish cross. Dito. Dyan, pasok ka na dyan. Tapos, hold mo na siya. Hold mo siya hanggang mag 2.0 or 1.2 tranche, 1.5. Nasa sa'yo kung alin sa dalawa. Tapos, adjust SL to EP. Okay, ang inabangan ko ngayon si gold. So, ba't ito inaabangan? So, nakapag trade tayo dito, kuha natin itong retest. Yan. So, ngayon, dahil may breakout siya, okay, pwedeng mangyari correction.
Wala pala tong resistance. Okay, wala pa siya. Ito pa yung resistance niya. Okay, pwedeng mangyari, bounce most likely. Bakit bounce? Kasi nag-breakout. Ito na yung breakout. Di ba yun yung number one requirement? Breakout. May space pa sa tuktok. Pwede tayo mag-plot ng support. Kaso hindi nakakatulong tong support. Palitin natin. Dito. Dito, papunta doon. Kasi dito tayo naputol eh. Yan. Ngayon, medyo malayo pa din siya. Okay, so, pwede mong kunin ulit yung susunod na angle. To, tsaka dito. Ito yung abangan natin pagka nag-drop siya. Okay, pag nag-drop siya dito, bounce play. Yan. Kasi, immediate support to, diba? In 2 days, 15 minutes. Ganun lang siya. Pag mali, dito ako next. Kuha. Okay na? Nasa church daw si Sir Revenge Raider. Okay. Game. Game na. Game na. Teka. Spin the wheel. Teka, tanggalin ko lang si Revenge Raider, sir, sa spin the wheel. Sino ba yung mga nandito? May nadagdag ba? Si Sir Alan. Sino pa? Pao, lagi ko si Sir Pao. Uy, Sir Pao, musta? Si Ma'am Sher. Si Kian. Sirius. Kitten. Okay. Sir Router. Sir Phil. Yan, mga madagdag. Ayan na. Si Sir Crypto na dito rin. Driving si Sir, sige, teka. Tanggalin ko yung Sir Paul. Okay. Uy! Ito. Sino pa ba? Okay, game. Walang nakalusot. To. Sige, boy. Dito na siya eh. Sir, deleted. Sir Aris. Game. Spin the wheel na ako Stop sharing ako. Share ko yung spin the wheel natin. Yan, kita ba? Guys, spin the wheel. Sino kaya to? Si Cryptonat. Diyan ka ba, bro? Hello. Oo. Ayan. Sige, bro, game. Tawag dito, chart ka lang. Tapos, the way we discuss it, naka-attend ka ba ng mga nakarang tune-up, sir? Para nakikita kita Naka last time eh. Naka-attend ko lang po ulit mentors this year. Ngayon. Ngayon Oo. lang pag first attend mo ngayon, sir? Yes Ngayong po. araw? Okay, naku, nabigyan siya. Hindi, sige, sir, i-guide kita, no worries, para ma-update ka din, no? So, hindi kita i-skip. Sige, teka. Okay, sir, sige. Sundan mo lang tong sir, sundan mo to. Pag may question ka, huwag kang mahiya. Sundan mo lang tong ilinagay ni Sir ah, Kakuntsaba. Gagay kita, sir, no worry. Sige, share ka ng Kasi okay. Iga-guide meaning gigisahin kita. Pahirapan kita, sir. Para matuto ka na po na kahit pa paano, refresh. Ayan, sige. kita na po. Ayan, sir, kita na. Okay. Anong i-chart po? Any, sir. Any coin, sir. Gusto ko lang makita yung perspective mo. Any coin. Tapos ang susundin mentor yung ito yung sinend mo. Kung Naked charting paano ako. siya. Oo, naked charting yan. Wala na ako dito sa mga na-chart ko nung Okay, sige. ah, ito lang mentor for example. Sige. WLD. Sabayan kita, sir. Sige. Okay. Ito yung kinuha kong resistance mentor kasi parang Mhm. layo ng iba. Or pwede ako mag-logarithmic.
Pwede naman sir kung ang swing na kinukuha mo ay talagang more than 90%. Pero kung hindi naman more than 90% yung kinukuha mo sir, okay lang kahit wag na siya. Regular lang Okay, para hindi dito ka na lang ako mag-block. mag-focus. Yan, oo. Ito yung nakita kong angle niya. Tapos, yung support. Okay. Tapos, ito yung resistance na after breakout niya. And then, Mhm. dito possible, mag-ano siya, tawag dito. Possible bounce since higher low niya to for bigger time frame. So, Mhm. possible may bounce play dito. Bounce play naisip mo. Okay. Bounce play. Sige nga, paano ka magba-bounce play, sir? Ano yung perspective mo? Ayan, kunyari, bounce play. Paano mo siya papasukin? Hmm. Wala pa kasi mentor angle dito. So, Mm. ang isip ko dito kasi masyadong malayo pa. So, Malayo, oo. ito naisip mo pwede niyang balikan as support. Mm. Okay. Tapos, 1 hour bullish crush and then confirmation candle. Okay. Pagka umabot dyan. Kaso horizontal siya, no? Opo. Horizontal, ano siya? Total key level. Pwede naman. Okay, tama yung naisip mo. Kasi may multiple touches siya dyan. Okay. Pero kung sa 1 Pero, hour mm, or po, baka breakout ang gawin ko dito. If 1 hour. Ito, ah, antayin ko to. bakit? Bakit siya breakout, sir? And hindi mo siya i-correction play doon. Kunyari, nag-touch siya sa resistance. Dito po. Hindi, hindi mo siya i-correction play dyan. Ah, masyado kasing maliit yung Correct. space. So baka Mm, mag-hold din tong mga to. mm. Tapos, i-measure mo, sir. I-measure mo yung ano, yung duration ng resistance. Yan. Para ano mo, sir, mabigyan natin ng conviction. Ilang days, sir, yung 5 resistance mo. days. 5 days lang yung resistance, sir. No? So, medyo alanganin, sir. Alanganin. So, i-correction, hindi ko rin siya i-correction play. So, breakout din yung abangan ko, sir, or breakdown. What if bounce? Hindi ko rin siya, sir, aabangan ng bounce. Kasi, pag nagba-bounce play ako, sir, more on trend lines talaga. Bihira ako, sir, Ay, mag-horizontal. mga support po. Unless, talagang key level siya. Yung talagang taon or more than 30 days. In this case, more than 30 days naman, so pwede. Pwede siyang magka-reaction. Ang worry ko lang sa kanya, by the time na ma-reach niya yung horizontal support, may pattern na mabubuo at some point contradicting siya. Ba't ko nasabing contradicting? May familiar pattern ka bang nakikita dyan as of now? Parang Yan. Yan. inverse HNS na malaki. Inverse Asianness na malaki, Ay, pwede wala pa rin. pala Pero yung possible buuin. kaso, Pero dito, pwedeng HNS. HNS, diba? Yun. So, yun lang yung worry ko sa kanya. Kumbaga, contradicting. Mm-mm. Contradicting yung ano. So, hindi ko siya papasokin ng bounce. Breakout or breakdown ako. Tsaka, okay lang ba sir, i-share ko yung yung plan ko sa kanya? Nakita ko na eh. Kita ko na yun sa'yo. Thanks Stop for share. sharing, sir. Stop sharing. Thanks for sharing. So, si sir, hindi ko muna siya inano kasi kakapasok lang ni sir eh. So, hindi niya pa nasubaybayin yung last tune ups natin. So, i-take over ko lang. Pero good job, sir. Sir Cryptonat, Sir Nat. Thanks for trying, sir. Thank you. Ang linis. Ano lang, sir, more of ganito yung gusto kong mangyari sana. So, delete. Wag mo siyang baliwalain, sir, yung mga zoom out perspective. Kasi, nakita ko sa'yo, dumiretso ka kagad kanina dito sa angle na to eh. Kasi sabi mo, malalayo yung daily. Tama naman. Malalayo yung daily. Pero gusto ko, sir, as much as possible, itry mo pa rin siya kahit malayo. Itry mo pa rin siya hanapan ng angle. Kasi dun mo ma-solve yung puzzles. For example, ito, talaga malayo siya. Hindi siya useful. Okay? So, kung hindi siya useful, yung starting point mo,
i-adjust mo siya ng i-adjust. Hanggang sa maging useful siya. Ito, hindi pa rin useful. So, dito na ako naputol. Okay, so from here, pababa, hindi pa rin useful. O, babayin mo na ng 4 hours para mas madali. Adjust ka lang na adjust. Yung inaakala mo breakout, magugulat ka, kaka-adjust mo, adjust ka na adjust, magugulat ka na lang, meron palang, tawag ito, resistance na nakatago. So from here, try natin tong kunin. Diba dito ka nag-adjust? Try natin to. Okay, wala. Breakout. So ko ba nakita yun? From this angle, ito. Ayun. So, kaka-adjust mo, nakikita mo siya ng potential resistance. Kaya pala to nagkaroon ng correction dito. Kasi kung titignan mo dito, breakout talaga siya. Pero kung hindi ka creative, no, not overly creative but creative lang, hindi mo makikita yung rason bukod dito. Kasi tama yung sinabi mo na horizontal. Kaya lang, ang problema sa horizontal, hindi ako masyadong gumagamit nito. Kasi, which one? Alangan naman na wala lang. Kasi multiple touches dito, kaya dito yan. Eh bakit dito? Multiple touches din naman siya sa kaliwa. Meron nga dito eh. Meron din dito. Bakit siya nabasag? So, pwede rin namang dito. Diba? Nagigets nyo? Kumbaga, pag horizontal yung ginamit mo, more on more on nagli-lead siya sa multiple or yung decision making nyo, dadami. Kasi hindi mo alam kung saan dyan. Unlike pag in-apply niyo yung concept na gusto kong mangyari. Sa trend line kasi, angulo lang. Sa angulo, pwedeng dalawa, pwedeng tatlo. So, nami-minimize yung confusion. No? So, unlike dito, tingnan mo, kuha agad siya. Diba? Alam mo na magkakaroon siya ng correction. So, ako yan, i-measure ko lang to 67 days, as simple as that, correction play na kagad. Correction play or kung mag-breakout to, play ako dyan. Breakout play. Pag nag-breakout, tsaka ako maghahanap ng bounces. Okay, bakit dito? May plano ka kanina, sir eh. Sabi mo, potential bounce dito. Buti hindi mo ginawa yung ganitong support. Kasi pwede siya eh. Ba't ko to hindi iba-bounce play pag ganito yung support mo? Ang problema dito, pag ganito yung support mo, yung support level or yung duration level mo, ilan days lang? 7 days. So, meant for scalp lang to. Hindi siya magkakaroon ng magandang reaction. Instead, tama yung sinabi mo kanina, sir, breakout play mo na lang. Kailan maganda magkaroon ng bounce play sa immediate support? Maganda magkaroon ng bounce play sa immediate support pag kakagaling lang ng Breakout. katulad nung sinabi ko sa inyo dito sa naked charting, yung steps. Only use, sabi natin, only use this after breakout or breakdown. Kumbaga, meron kang trading plan na immediate level. No, kasi ang trend line talaga dyan, maliliit after breakout. Kasi yung malalaking trend line dyan, nasa pinakailalim, matagal makapasok dyan. Kaya puro immediate yan. Pero, huwag kayong magbabounce play ng immediate level or immediate resistance pag correction play or bounce play pagka apex. Pag immediate level yung kinorrection play nyo, unang-una, maliit yung kwarto. Sabi mo kanina, sir, Nat, maliit yung room. Tama. Maliit din yung duration niya. Babasagan kayo. Tignan nyo yung drawdown lab. Di ba may drawdown lab tayo? Yung channel. Tignan nyo doon. Okay. Makikita nyo yung mga errors doon, lahat yon karamihan, immediate. Pansinin nyo yun. Yung mga binounce play doon, immediate. Okay? So, pag immediate, apex, breakout or breakdown. Malinaw, sir, Nat? Kuha. Yung execution, brother, eto na. Yan. Kailangan lang, eto nga, hindi ko na ito tinitignan kasi madalas,
pag nag-bullish cross yan, laging may kasamang ganito. Most of the time, not all the time, most of the time, laging may kasamang ganyan. Okay? So, parang ito, tingnan nyo kay XRP. Para malinaw lang, paano yung pasok, para kita nyo yung play. Ito, kunyari, assuming ito pala yung nakita ko, ito yung nakita ko. Okay. May support. Sabi mo, mentor, ang SNR mo, huwag ka nang bababa ng 15, Kaya ka lang bumababa ng 15, dapat entry lang. Wala akong makikita ang baba ng 15 minutes pababa unless magi-scalp ka. Pero ibang usapan yun. Intraday tayo. Okay, intraday. So, ito yung support ko ng intraday kasi kaka-breakout lang. So, ngayon, ang problema, hindi umabot si intraday support ko. Wala tayong option kundi maghintay ng pattern, double bottom, or kunin mo to. Yan. Nung umangat na, may mabubuong panibagong Trend line. angle. Yan, pwede yan. Bounce play. Pag nag-touch dito, baba ka ng 15. Pero tingnan mo yung SNR ko, 1 hour. Bababa ko ng 15. Entry ka dyan ng Entry ka dyan ng bullish cross. Ayun yung bullish cross. Ngayon, ignore this. Ignore this. Ignore this. Ignore mo na yung mga immediate. Kasi hindi ka naman scalper. Ikaw na nagsabi, anong next sa higher low? Sige nga. Higher high. Ay, sige lang po, sir. Sige lang, sir Tambay. Trader. Ingat, brother. God bless. Thanks for making time. Higher high. So, dapat, understood mo na, ito yung kasunod yan. Palaga na dyan. Tapos, pagka bumalik ulit, bumalik doon sa support, play ka lang ng play. Go lang. Pag bumalik ulit sa support, bounce play mo ulit. Okay. Titigil ka lang pag may tinamaang pag may tinamaang key level. Kasi pag may tinamaan kang key level at binounce play mo pa rin siya, alanganin. Bakit ko nasabing alanganin? Tinamaan yung key level versus sa support level, tingnan mo yung timbang niya. Ang timbang nito, based on duration, ilang days to? 172. Okay, tapos, versus sa support, 4 days. Sino yung mas matimbang sa dalawa? Definitely yung key level. So, mas magkakaroon dito ng volume. It's either volume na pag-angat or volume na pagbaba. Pero, don't allow yourself maipit dun sa dalawang volume na gagawin niya. Pag pinasok mo to dito, talo ka na kagad. Kasi lang siya? 4 days lang siya. Instead, what if mentor nag-breakdown? Ayan, panibagong panibagong play na to. Okay. Diyan ka na maghanap ng panibagong play. Pasok ka dito, breakdown play na yan. Basta huwag mo siya sasaluhin. Yun ang mahalaga sa kanya. Ito, breakdown play. Short. Okay. Tapos, set ka ng alert saan? Bullish cross naman. Ibig sabihin, dito pala naka-out ka na. Yan, gano'n lang. Gano'n lang yung ginagawa ko. So, right now, kung titignan ko si XRP, hindi ko rin siya sasaluhin dito. Wala pa kalam sa kanya dito. Yan. Kasi may panibagong angle na naman siyang binubuo. Itong angle na to. Wala, hindi ko to papansinin. Sa ngayon, wala akong trade. Hindi ko to iti-trade. Ang next trade ko dito, pag nagkaroon ng breakout. Pag ito, breakout. Okay. A little help from BB50. No? Pag ito kumalas ng BB50, most likely, uptrend na, hanap ka na naman ng hanap ka na naman immediate support. Pag tinap nyo na ulit to, tigil ka na sa bounces. More on correction or breakout. Basta key level. Paano pag breakdown, mentor? Ganun din. Pag breakdown, pasukin ko yung breakdown, out ako sa bullish cross, tapos pag nag-bullish cross, kuha ng resistance kasi babalik yun doon. Mag-i-impulse siya. Correction play naman dito. 15 minutes CCC. Tsaka bearish cross. Okay. Ang 1 hour CCC ko sa bounces, pag key level lang. Tapos breakout. Yan, 1 hour. So, ganun lang.
What do you mean anatomy? Yung anatomy of the face na pa rin, sir. Oo. Kaya lang, more of, hindi naman din gagana yung anatomy pag wala ka SNR. Same pa rin siya. Wala naman na bago. Ayoko lang ng mga entries na sa 5 minutes. Ingat kayo dun sa mga entries na gano'n. Lalo yung mga walang market structure tapos pinapasok nyo siya ng 5 minutes. May ipit kayo sa consolidation. Di matatalo kayo dun. Okay, isa pa ha. Medyo mabait yung ano ko. Sabi ni sir, mabait eh. Medyo mabait yung approach ko kay Sir Nat eh. Kakabalik lang ni Sir Nat eh. Ngayon, balik to ano tayo, balik to balagbagan ha. Teka. Daya nyo, nakapag-tune up na kayo last time. Dapat di na ako nag-recap eh. Dadaya nyo ha. Teka. Share ulit ako screen. Okay. Game. 1, 2, 3. Mukha mo, Sir Bald. Oh, huli ka, boy. Huli ka, boy. Wala kang maluloko dito, boy. Tara na, Sir Kakutsaba. Okay ba? Okay. Si Sir Nat, wala pa assignment ha, kasi bago eh. Bigyan natin. Pero, nararamdaman ko next may assignment na to. Ang pinaka-live natin ngayon si Sir Kakuntsaba. Or nasa labas to? Nasa labas ba to? Mm, okay. Ayan, okay. Kumakain. Okay, okay. Okay, teka. Ay, wait lang. May chat sa akin si Binibining. Wait lang ah. Basahin ko din yung chat niya. Wait lang. Tama, tama. Tama yung ano mo. Yung chart mo, ma'am. Okay, tama. May tinanong sa akin si ma'am regarding sa Google. Tama, tama. Okay. Goods. Parehas tayo. Ganyan din yung chart ko kanina. So, abangan ko siya dun sa bounce, ma'am. Pag bumagsak siya dun. Mm. Medyo malayo nga lang. Malayo-layo pa siya. Pero yung resistance, ay pangit yung resistance. Huwag mong gawin. Huwag mong gawin yung resistance. Kasi, yung resistance mo, ito yung explanation. Wait lang. Share ko ulit ah. May tropa tayo. Wait lang. Share stream. To. Yan. Ito yung chart ni ma'am. So, ang nangyari kasi, tama itong support. Ito yung support natin kanina guys, diba? Perfect. Ang mahirap lang dito, kung ito yung ginamit mo ang lumalabas, hindi pa tapos yung pump. Baga, parang hinarangan mo na siya kagad. So, ginagawa ko kasi, before ako maglagay ng resistance, kunyari breakdown. Nagkaroon ng breakdown. Tapos ganyan. Ang mangyayari kasi, parang hindi pa tapos yung pump niya, hinaharangan mo na siya. Parang ganun yung diskarte. So, pagka ganyan, hintay mo siya mag-react. Paano yung react? Mag-dump. Pag nag-dump yan, pwede mo na i-connect na to dito kasi may reaction na. O, kasi mangyayari sa'yo, for example, kada breakout, lagi mong ilalagay yung lagi mong pag nag-chart ka, laging mangyayari, ilalagay mo lang, magiging habit na ilalagay mo yung resistance sa current price. Hindi mo malalaman kung ano yung next move kasi nahaharangan mo lagi. Ayun lang naman. Alright. Or malabo lang yung mata ko, nagkaroon ba ng reaction? Okay, malabo lang siguro. No? So, pero ganun ganun yung explanation. Ayun. Okay. Tapusin mo na. Nakakain ka na, di ba? Ay, naman. 3 minutes? O, hindi pa. Hindi, biro lang Pag hindi pa, okay lang. Iinom pa tubig. Sige, isa pa.
Isa pa ang chart. Nakakaligtas kayo sa akin, ha? Teka. Ayan, isa pa, isa pa. Basta, next Caesar ka kung Chaba. Boy! Oras na. Uli ka, boy. Ulit ka, ha? O, game na. Dami mong tanong, eh. Dami Ikaw kong na tanong. dapat. O, game na. Grabe O, game na, naman game na, yan. game na. Teka lang. Kailangan ayusin mo, Brad, ha? Ayoko nung gumagamit ka ng mga ninjutsu, ha? Mga ninjutsu ako nakikita sa'yo, eh. Ayun Ayusin nga mo yung eh. charting mo. Nag-ano muna ako. Ay, grabe naman yan. Wala pa na, agad. Oo, nakita ko mga chat sa akin. SL ako, mentor. Pero ginagamitan mo ng mga ninjutsu. Yung mga ninjutsu, eh. Sige Teka nga. lang. Teka, stop sharing ako. Wait lang. Kaya, kita boss ko. Wait lang. Ginagamitan mo ng mga kung ano-ano, eh. Wait lang, ah. Ano ba, ano bang ano ko? Ano bang coin? O, yan. Nakauna naman yung mga ninjutsu mo. Teka, I-off mo teka na lang. yan. Teka lang. Naked charting. Yan, sige. Ano ba? Ano maganda? Yung ano, ACT. yung step na shinare ko, pre, Sa dami na sinabi ko, pag wala ka nang natandaan dyan, Aray ko. ibitigin kita. Teka Si lang. Sojel. Teka lang. Sige. Teka lang. Okay, okay. Teka lang guys. Ako yung nagbabalik. ACT ba itong naka-chart, pre? ACT ba? ACT, o review natin. Ayan. Sige. Ayan. So, yun lang. Una, punta ako sa 4 hours. 4 hours ba yun? Daily. 4 hours yun? daily. Oh, daily. Bro, ayusin mo. Yan, daily. Okay. So, ang pangan dito, tingnan natin. Ayan. Mag-log tayo dito kasi ang drawdown niya is Nice. 99. Ayan, log tayo. Okay, good. So, Okay. zoom out. Daily, first step is naked charting. So, gagamit tayo ng ray gun, guys. Ito yung ray gun. Yan. Yeah. Tapos sa taas, dito, hindi pwede. So, malayo. Malayo siya dito. So, ang Sige, lagay mo yan. Lagay mo. Lagay ko. Sige, para... Lagay mo. Sige, sige. Para may guide ka. Okay. So, dito, try ko siya dito. Hindi siya Yan. umabot. Tapos, Okay. kukult ako ng ray gun. Dito siya naputol. Ano yung dun? Di rin Wala. umabot. Oh, adjust ka. Adjust ka ulit. Adjust lang. Sige pa. So, wala dito. Di siya abot. Tingnan natin dito. Di rin. Okay. Skip mo na. Skip mo na. So, most likely, yung swing na simula pababa, yan. Yan, okay. Paano yan? Ito na yung last. Yun. Wala pa rin. Bilhin ko na ito para Wala may mas isa. clear tayo. Tapos zoom out. Okay. Kunin ko lang ito sa baba para mayroon tayong support. Dito yan. Kuha yan. Dito yan. Teka lang nga guys. So, Iyon. Kaya na ito kinakabahan yung mouse ko. Teka lang. Ayos mama. kabado yung mouse mo, pre. Kabado yung mouse ko. Yan. So, Okay, yan na. ganyan siya. Meron Mhm. tayong binasag dito. Pero try ko batin dito. Baka makuha pa siya. Ayun. Yun. Yun, So, okay. check natin to. Tingnan pa natin ng ibang angles. Wala na eh. Ito. Wala na. Baka ito, pwede ba to? Ay, wala talaga. Ayaw talaga. Wala. Support. Wala. Talaga. So, for daily, ito lang yung nakuha natin. So, as you can see, ganun siya. So, 4 hours. Patay 4 hours. Tingnan natin kung meron. Ayun. So, Ayan na. meron nakakita dito 4 hours. Tignan ko to. Mas maano to. Ay, ano ba yung nakalik ko? 4 hours. Dito tayo. Tingnan natin to. What ba to? Yun. Ito. Okay. So, okay sa akin to. So, meron akong this is key level yung sa baba. Tapos tignan ko yung sa 11 days? 11 days yung baba? Hindi. Teka lang. 66 days. Ah, Yung sa baba. okay. Sige. Yung So, key pangalawa, level. Yung pangalawa? 28 days. So, immediate lang to. 28 Kasi, days. immediate Less than lang, 30, Less than 30. no? So, So, immediate lang tayo, Brad. okay. So, yun Okay. siya. So, 4 hours. Tingnan ko ng ibang angles dito sa resistance natin.
Dito, mahaba yan. Ba't iayos mo? Teka lang guys, no? Sa taas, medyo mahaba pa to. Pero kunin natin Mahaba, okay. yan. Baba pa tayo dito. At merong medyo di ako convinced dito. Pero may nakikita ako dito sa baba. Ayun. Yan. Okay. Patuloy ko Oh, pa delete to. mo na yung ano. Delete Delete na mo na to. yan. Yan, Delete okay. na yan. So, this resistance is 6 days. So, immediate lang yan. So, Okay, so yan na. Nakulong na natin. Punta tayo na for 1 hour. As you can see, uy, eto na Be-break po. out. At Bumabreakout na eto po na. ang ating kapatid. So, Okay. meron Oh, tayo step dito. 2. Teka. Ano yung step 2? Step 2. Check the uh, si baby. Check na si baby. So, si Pero, baby, check mo nga. for higher time frame lang, syempre. Okay. So, Yeah. ayun, nasa taas Eh, pa paano siya. yan? Paano i-break out mo yan? Hindi, syempre. Kasi meron tayong Ayun. resistance dito eh. Hindi. Bumabasag ni. Balikan ng 1 hour. Ayaw nga pala. Sorry Break out, naman. bumabasag na. Paano yan? Bumabasag na. Paano yan? So, since bumabasag na siya, sa resistance natin, Hmm. I'll consider kasi Mm. mas makapangyarihan itong trend line natin. So, Eh, paano yun? Nag-check ka ng step 2, di ba? Breakout play. Tapos, sabi mo, ano siya, below pa siya nung higher time frame na BB. Pero may nagbe-breakout. Paano yung diskarte? dito. Ibe-breakout mo siya. Ano yung masusunod? Sabi mo, mentor, pagka below BB, ano, di ba? Ayun. Eh, nagbe-breakout na. Ano yung diskarte mo? Tutuloy mo ba yung breakout o malilito ka? Paano yun? Guys, I need help. Brad. Hindi, ito, sagot ko na ito. Ako, Brad, hindi. Hindi ko tutuloy, pre. Hindi mo tuloy. Hindi. Pag breakout, pre, oo. Iba bounce play ko pag key level. Pero breakout, pre. Hindi. Hindi. Hindi ko siya iyan, oo. Kaya yun yung purpose kung bakit ko linagay sa step 2 yung pag-check ng BB. Kasi para ma-make sure nyo, yung breakout niya ba is pang intraday or breakout na short term lang. At ako kasi, I'm not saying hindi siya magbe-breakout. Magbe-breakout to, pero most likely short term pa rin. Pero Kasi, case is different. Ito na, let's assume, brother, yung breakout mo dyan, di ba nag-breakout, pero below yung BB, pagpalagay mo na, bro. Let's assume ha. Let's pretend. Oh. Nasa ilalim yung BB ng 4 hours, okay? uptrend tayo dyan, Sige. syempre. Yun, Magpapabullish ako oo. dyan. Paano ka papasok dyan? Ayan ha, huwag mo nang tignan yung BB. Let's assume, papasok ka dyan. Paano papasukin? Gusto ko yung may take profit. Gusto ko naglalagay ng SL kasi alam ko yung sakit mo, Brad. No? O, pakakita, Brad. Okay. Paano yung ano mo dyan, pre? Paano yung entry? Entry muna. Para di ka malito. So, dito, since bumabreakout na siya, kukunin ko ng immediate. Immediate pa. Okay. Tapos, Immediate? Immediate? Paano immediate? ay hindi. Yung 50 minutes lang, di ba? ganyan? Hindi. Sige, apply mo yan. Hindi, lagay mo yung immediate. Sige, pre. Ito yung logic dyan, ha. Tingnan mo, ha. Lalagay mo yan. Ayan. Hindi, sige, lagay ka dyan, horizontal. Yan. Hindi, horizontal. Ito. Yan, ilagay mo yan. Ah. So, tatanungin kita, di ba, yan na yan. Saan yung susunod mong resistance? Resistance. Ayun lang. Dito. Or dito. Sige, lagay mo rin. Okay. Okay. Gets Yan, sige. Gets mo, di ba? Ano yung nalagay yan? Ilagay yan, Brad. Hindi ka naman scalper, eh. Di ba? Pag nag-breakout yan, nag-confirmation candle, at walang trend line, other angle na trend line na nakaharang, go mo na. Kasi, ang breakout ng intraday, babasagin niya kasi magkikreate siya ng, ikaw na nagsabi, magkikreate siya higher low, higher high. Kung lahat yan lalagyan mo ng horizontal, mahihirapan ka mag-entry, machochoke ka. So, yun muna, entry muna para malinis tayo, bro. Entry. Gawin mo, paano ka entry? Without considering, immediate X na yun. Mag-entry ako dyan. Siyempre, confluences muna. Bullish cross. Paano? Uh, Wala.
Ingat, ingat. Walang bullish cross. Wala, kasi bullish cross, pang ano siya? Pang ano pala yung Bounce, bounce pala. Okay, okay. correction, oh. Wala. So, Ano lang, bullish cross, 1 hour CCC. 1 hour CCC lang. Walang bullish cross, brad, ah. 1 hour CCC lang. Oh, ito Bullish na. cross. Okay. Nag 1 hour CCC na. Let's say, 1 hour CCC. Ayan na, nag-entry ka na. Eto na. Ano ang take profit? Take profit. 1:2, right? No, paano yun? Paano yung ratio niya? So, 1:2. tatago ko siya dito. Okay. And Sige. then, Paano yung 1:2? ito. Oh, Yeah. yan. Hindi yan. Tama. Yan yung 1:2. Yan. Yan yung full TP. Ah, Kaya lang, syempre, pag nag-breakout, ganyan ba yung kadalasang senaryo? hindi. Inaabot agad yan? Hindi, Ano gagawin yung pa yan. nangyayari? Pwedeng, Okay. So ngayon, yung initial pump, ano yung protective stops na gagawin ko para masabi ko makakapag-take profit ako? Paano? Pwedeng gawin ko. bababa mo lang siya ng 1:5. Tama ba? Hindi 1:5 yung tawag dyan, ha? Ang tawag dyan, 1.5 lang. 1.5. Okay. Oo, kasi 1:5, pag sinabi 1:5, 5.1 RRR yun. Ah, ayan, 5.1. ganyan. Ang Ayan. 1:2, 2.1. Okay. So ito, ano lang to, 1.5. So pwede yan, bro. Or mas madali, 1.2. Gawin mo 1.2. 1.2. 1.2 lang. Yung sa percentage yan, 12%. Yan. Kung Ah, 1.2, na-tranche ka dyan. Pwede ka So- mag-tranche ng ano, Brad? 20%? So, okay. 30%. Oh, nakapag-tranche ka na. Anong gagawin mo next, bro? So, pag magpump, yung sabi nyo nga, SL to EP tayo. Okay, Para- good na. Okay na, tapos na yung problema. Ah, EP na. tapos, Okay na yun. Ah. Tapos, ibalik mo yung full take profit mo ng DOS ulit. DOS. Naka-DOS. Yun yung final TP mo. Yan. yan. 2.1. Paano kung malalaman na aabot pa yan dyan? Yung sabi nyo nga, Ment, is sa MACD, Okay. mag-alert tayo dito ng since pataas siya, yung ganito yung Oo. kukunin natin. Bearish cross ba tawag doon? Bearish cross na MACD. Okay. Bearish cross. Okay. So- Oh. Uy, bearish cross. Yung binilugan mo, bullish cross. Loloko mo. Loloko mo, bro. Chinecheck ko lang kung nakikinig kayo. Yun lang yun. Chinecheck ko lang kung nakikinig kayo. Yun lang, Okay. yun lang, Yun yun pala yun. Ah. Oh, eto na, Brad. Oh, nag-bearish cross na. Pula-pula. Oh, pula. Brad, bearish cross pula. Oh, loloko ah. Wala. Wala. Oh, pumula na. Ano gagawin mo sa breakout mo? Nangyari yung pag-bearish cross niya, hindi pa hit yung 2.0, Brad. Paano yun? Hindi pa hit ang 2.0 sa bearish cross. Kumbaga, kunyari, yan, nakikita mo yung dulo ng drawing mo, di ba? May dulo ang drawing. Yan. Get Kung, let's assume sa dulo dyan, nag-bearish cross na dyan. Yung take profit mo, nasa dos. Nasa dos. O, paano yan? O, paano yan? Paano yun? Oo nga, no, paano yun? Tutuloy mo ba siya? O, Gagawin ko nun, mag-scalp na ako kasi magkakaroon na ng ano Oh! dito eh. Di ba? kulukuhan mo. Ano Hindi, is ka? Hindi. Ano? Nininjutsu mo na naman ako, ha? Teka. Hindi, tama perspective. May nakikita ko pa other perspective mo. Pero sa intraday, huwag mo haluan ng scalp. Siyempre, intraday ka eh. Intra ba? Take profit ka na. Take profit syempre, na. kasi pa bear na yun eh. Kasi nag-alarm tayo, di ba? So that being Correct. said, yung higher Whichever high comes nun, first. yung high nun, andun na. So mag-higher low na. Ando na. Oh. Ano scalp? Hindi, kasi papasok yun eh. Kilala ko to si Sir Jel eh. Kilala ko si Sir Jel. Bubugbugin niya kasi yan. Gagawin Sir Jel. Di ba magre-retrace? I-scalp niya ng TNSBD yun. Alam ko na yung plano niyan. Diyan siya nadadali. Di ba? Pwede naman. Pero focus ka naman sa intraday muna. Okay. So, gano'n kasi yun, guys. Yung other combo kasi niyan para sa advanced traders. Pag nag 1 hour bearish cross yan, magkakaroon ng retracement, di ba? Yung retracement na yun, sometimes, kina-counter trend yun. Pero, ang counter trend, scalp dapat. Hindi ka magka-counter trend ng intraday. Kasi, from an uptrend swing, mas malaki yung pataas na swing, di ba? Mas malaki yung pataas na swing eh. Maliliit lang yung higher low. So, mahirapan kayo. Advance yan eh. No, so tama Sir Jel. Paano yun? Nag-bearish cross out mo na, 'di ba? Ano gagawin mo next? Ano? Tapos na ba 'yon? Hindi, ako, sabi mo nga kanina, bubugbugin ko yan. Maghihintay ako.
Hihintay ako ng Okay? setup ng scalp. Hindi, tanggalin mo yung scam na. Sasabog ka na naman. Tanggalin mo na yun. Intraday. Intra ba? Intraday. Oh. Kunyari, nag-breakout na. Ah, Nag-out ka ng intraday breakout ah. sa 1 hour kasi nag-bearish cross. So, ano ba nangyayari pag nagbe-bearish cross? Yung market nun, 'di ba? Like may rejection kung saan man Okay, siya magre-reject. Oo, kung tapos saan. Let's say, letter R. Simple lang yung intake kay letter R. Pag nag-bearish cross ang 1 hour, anong mangyayari? Letter R. retracement. Retracement. Ah, Pag nagre-retrace, anong ginagawa? Ikaw, ang ginagawa mo, scalp. Alam ko yung trabaho mo. Wag yun. Wag yun. Kasi, malilito ka eh. ah, Pag nag-retrace, ano dapat hinahanap? kung saan mag-bounce. Ayun. Kung saan magbabounce. Kasi Ah, anong gagawin mo? Mag-ano ka? under trend line na naman ako. Oo, correct. Yun lang, Brad. Pag intraday, syempre, maghaharap ka ng bounce. Oh, let's say, Let's say dito. yan. Oo. Ang ginagawa mo, di ba? Ginagawa mo. Yan. Oh, let's say, Ayan, bumalik na, pre. bumalik dito. Yan na. Bumalik Bumalik na na. dyan. Ayun na, ayun na. Paano kaya entry, pre? Paano kaya entry? Paano kay Henry? Siyempre, intra ba? Intra, no? Intraday, brother. Oh, intraday. Intra. So, hanap na naman ng bubong niya. Hindi. Papasok ko na, pre. Ba't Pasok mo na. kahit bubong? Oo nga pala. Nasa support ka na eh. Trend line pala tayo. Oo nga, support ka na. O, Pala. paano ka papasok? Yan na. So, let's say andito siya. Tatago ko dito yung support. So, Okay. Same thing. 1:2. Hmm? Ganun ulit. Ganun ulit yung entry natin. Like, Entry. so, let's say, dito siya bumaba. You never know naman Okay. kasi, di ba? So, Oo. yan. Dito ako mag-entry. Same Hindi, thing. dyan. Kunyari, dyan. Di ba, may support ka dyan. Tapos may support ka sa ilalim. What will make you confident enough na dyan magbabounce? Ano yung confluences ng entry? Kasi sinabi mo 1:2, exit na yun eh. Tama yun, yung exit 1:2. Mm. Pero paano malalaman dyan magbabounce? Ano yung hinihintay mong confluence? Like, may pattern dito or may rejection dito. Rejection? Hindi. Like, Or anong tawag? pattern, ganun. Pwede. Pwede naman. Pero yung simple lang, pre. May sinabi ka eh. Eto sinabi ni Sir Arlo, tiyan mo. Support, 50 minutes bullish cross. CCC, Tsaka, touching support. bakit, Okay. bakit 15 minutes? Bakit 15 minutes? As discussed kanina. Kasi, immediate na siya. Yun na, Brad. Dun na- Paano kung Ah, di umabot sa support? Ano yung susunod na, play? di umabot sa support. Kunyari lang. Oo. Kunyari lang, nandyan, tapos biglang nag-pump na, hindi na siya umabot sa support. Ano yung susunod na play? Tabo. Yun na, Brad. May favorite. Ano ba yung ginagawa mo, di ba? Hindi mo scalp ka pa ng ano dyan. Ano ba? Pwede Tinetesting yun. ko lang kayo guys kung nakikinig talaga ako. Hindi, okay malilito guys ha. Tama yung sinabi ni Sir Jel, mag-scalp siya. Kaya lang, advance yun eh. Medyo advance. Gagawin niya dyan, pa 5 minutes TLS bidding yan, papunta dun sa support. Kaso maliit kasi yung chance mo dyan eh. Pwedeng magkamali ka. Advance yan. No? So, kuha Sir Jel. Ako. Okay. Kuha daw- Pero kuha hindi daw. ko to ititrade ah. Assuming lang na assuming lang na yung BB50 mo ng higher time frame nasa ilalim. Pero hindi ko siya papasukin ngayon. Wala, hindi ko siya papakalaman. Pangit to. Ang gagawin ko sa kanyang pasok, Brad, pag Pagpasok bumaba siya dun sa key level, pre. dito. Pag bumaba siya, asan yung key level support mo? Ito na. Saan? Immediate. Yan. Hindi. Immediate yan eh. Hindi ko nga siya ipapasok ng immediate support kasi below ng BB after breakout. So, may tendency mauntog yan. Ang gagawin ko dyan, pag bumaba siya sa key level support, Dito. kasi yung isa pa, yung ilalim. Ilalim. Yung 4 hours mo. Ayan, okay yan. Diyan, pag bumaba dyan, iba-bounce play ko dyan. Oo. Yun na. Yun. Ito na yan. Oo. Balag na yan. Ganun siya. Kuha, Sir Jel. Ako. Okay. Si Sir Nudge, Brad, natakat, Brad. Oh. Biglang nag-drive pa pa. Ba't tayo mag-usap ni, tropa kasi ito eh. Tropa na kay lahat, no? Si Sir Jel, matagal na ito eh. Tagal na ako. So, Bilong mo kaya na ito ako mga eh. tropa. Kaya ganito kami mag-usap, no? Tropa. So, kuha na, Brad, kuha. Okay na. Ako. So, sige. All good. Hindi kita mabigyan ng assignment kasi wala pang walang play. Pero kuha ko yan,
assign sa akin, trade ko ng bounce dun sa support, pre. Sige. Okay. Okay na, goods na. I-PM mo na lang ako pag entry ka na. Yan, Sasabay patay ako. tayo dyan, Brad. Knock ng toko, ah. Basta, ganun, Brad, ah. Kailangan, based dun sa, yung discussion na steps, sundin mo lang yun, pre. Ganun lang yung ginagawa namin. Okay. Okay? Alright. So, game, good job. Tapos, ang next, si Kakunchaba. Malamang sa malamang, Brad, ubos na yung kinakain mo. Corned beef, hotdog, maling, spam. Ubos na yan, Brad. Di ako naniniwala hindi pa yung ubos, Brad. Diyan ka ba? Lagi sa Sir Jel, pero good job, good job. Ikaw naman, Kakutsaba. Mukhang nakaraan ka pa nakakaligtas eh. Game na. Game. Share your screen. Saan na? Saan na to si boy? Partida mabait pa eh. Oo, mabait pa. Mabait pa. Ayan, nag-share na. Okay. Tawag dito. Huwag yan. Ayoko yan. Ready ka na dyan eh. Ayoko yan. Ayoko nung prepared ka. Gusto ko iba. Ako mamimili. Gusto ko Ada. Dyan, sige, yan muna, Brad. Paul. Tignan ko muna kung ano yung pinrepare mo. Hindi ko rinig, Brad. Nakamit ka ba? Di rinig, pre, ah. Nag-send ako. Nag-isa ako. Wala boses, Brad. Try mo mag-disconnect, pre. Kaya nga, nung tinawag ako. Ito, magtatropa to mga Brad. Matatagal na to, pre. Sila Kakutsawa. Tropa to. Yan. I-disconnect ka, pre. Disconnect ka. Try mo mag-disconnect. Hindi ba? Tapos balik ka. May spin the wheel. Ako napili kanina. Ayan. Nako, parang alam ko na tong style na to, pre. Mentor, sorry, di working. Ayun! Ito, pre. May hinala na konti. Sa panga. Hello. Ayun, Brad. Game na. Game. Ito ba, men? Game. Ito ba? Ito bang Paul? Nahin ko na. Pwede, Brad. Pwede. Game na, Paul. So, Yung steps, Brad, ah. Alam mo na yun, ah. sige, men. Sige. Ito, so, as you can see, medyo parang malalim, no? Pero sukatin din natin. Pero na-charge ko na rin ito kanina. I-practice ko na para Para ano na lang, malinis na, ano. so, ayan. Okay. So, 86%. So, no need na mag-log. Lalagyan mo yung kasi. So, ayan. Okay. And, hanapan na natin ang resistance. Mhm. Ano naman mo ito? So, dito sa angle na to, breakout na siya eh. So, hanapan natin ng ano pa. So, hindi pa rin. Ayan, dito. So, dito, parang ito na yung nakikita ko na sunod na ano eh, na angle eh. So, or dito. So, parang breakout na siya ng daily. Okay. Okay, lagyan rin natin ng support para ng support para makita rin natin yung effects. Then so punta na tayo ng 4 hours. Doon pa rin. So breakout siya ng level. Kasi lang natin. Ito ka. Okay. Lapit natin. So, ayan, breakout. So, dito, hanap pa rin ako ng resistance. So, wala talaga breakout na siya kasi ng key levels. So, from here, siguro ito na lang. Okay. Resist. Ayan na. Okay. So, yan yung susunod na resistance. Okay.
Then, ayan, nag-break. Kita naman natin breakout na siya dun sa una natin. Trend line. Sa unang trend line, oo. Na tayo ng 1. Makita natin, nagtatouch na siya dun sa ano, nag-ano na siya. Ang oras na. Okay, oras. Good. Good job. Oras na. Then, hanapan natin ang ano, as mga Immediate. Okay. immediate support Okay. dito. So, malayo pa dito. And so, nag-oras na nga siya. Then, Paano yan? Kunyari, dyan sa oras, bro. Ano yan? Plano mo dyan? Ano mo ba to? Ba-bounce play mo? Paano siya? men, i-bounce ko na to. Hanapan ko na lang ng ano, ng retracement. Okay. Based dun Retracement. sa ating Ayun na, hindi. Yung nakita mong, sige nga, punta ka sa 1 hour niyan. 1 hour. Nagre-retrace ba yung 1 hour niyan? Double click mo yung screen, yung MACD. Paano yun? Retracement na yun, di ba? 1 hour. Be-bearish course na siya. Paano yun? dito, men, na ano ko na nga search ko. So, tingin ko, kukunin ko pa ng ano to. Support. Support? Para dito. Pero yung binasag na resistance mo, hindi pa ba yan support? Support na rin to, mentor. Kaso, Hmm. hindi pa na siya nakakitaan ng ano eh. Ng bullish cross sa 15. So, possible pa bumalik pa siya dito. Tapos tamaan niya Okay. tong immediate support. So, galing. Okay. So dito, ayan, aabangan ko na dito mag-bullish cross dito. Okay. Parang, So, kumbaga nagkaroon ka na idea na hindi mo i-bounce play kasi wala pang bullish cross, tama? Okay. Pero, pag nagka-support dyan, sasaluhin mo, yan na, yung support na yan, no? yung babagsakan niya. Kita mo yan? Sasaluhin mo dyan. sasaluhin ko dito. Santay lang ako ng reaction dito sa MACD bullish cross. Okay. And then, Pwede. pasukin ko dito. Kung saan man around here. Okay. Tapos, Okay. siguro dito. So, ako naman. Okay. Okay na. Good job dito, bro. Okay. Nakita ko yung perspective mo. Tama naman. Pero ito yung ano ko. Okay lang ba ako na may mag-share ng screen, bro? Sige, man. Okay. Pero wait lang. Last na. Pag sakaling tama to, diyan ka mag-e-entry, i-exit. Gusto ko malaman. Paano exit? Yung exit ko, ano lang din, yung pinaka-safety natin. 2.1. Dito, sa ano pala, dito pala sa ano dito. Resistance. Around dito sa resistance. Okay. Gawin ko lang siya Sige. ng 2.1. Para sure. Okay. Okay. Sige. Okay lang ba ako naman yung mag-share ng screen? Teka. Share ko yung screen na. So, ganito. Delete. Okay. Tama yung ginawa mo, sir. Naked charting. Pero may nakita kong other angle, sir. Na nakakalusot lang sa'yo ng konti. So, tama ka dito. Nagkaroon siya ng... Tama, Paul, di ba? Nagkaroon siya ng breakout. So, ngayon, yung breakout na to, measure mo, be logical din. 85%. Normal ba yan, sir? Yung ganyan. Di ba? Masyado mataas na di ba? So, try natin maghanap ng key level na resistance. Ito, malayo. Kung hindi nakakatulong, baba ka ng 4 hours na. So, itong buong swing na to, may mga green yan. Ang trabaho mo, hanapan to na hanapan siya ng resistance. Kasi itong pag-untog na to, I don't think tsamba yan eh. Unahin ko to. Okay. Lusot. Nakalusot siya kasi malayo pa eh. Or basag na eh. Check natin. Ayan. Okay. Basag na ba? Actually, parang kung the more the merrier ko nga, yan yung rason eh. Diba? Ito yung rason nung
pinaka-correction niya. So, tingin ko, wala pa siyang breakout, bro. Okay, bukod dito sa part na to, pag in-adjust ko pa to dito, although malayo pa siya, yung kasunod nito, which is to. So, dapat, kung ganyan yung scenario, wala ka pang bounce play approach. Kasi kahit ito yung binasag niya, kung oras man yan, wala na. Tapos na, binabasag niya na eh. So, ngayon, hindi rin ako pwedeng mag-plot ng 1 hour support dito kung kukunin ko ito. Bakit? Kasi sino yung mas matimbang sa dalawa? Ito, ilang days to? 133 days or itong support? 2 days. Pwedeng mangyari, matalo ka ng volume ng sellers. Babasagin to. Okay, kasi dalawa yung scenario na pwedeng mangyari. Mag-breakout, mag-confirm above this, or retest dito. Or pwede ring bagsak to. So, ito, you'll put yourself on a tough situation kasi may ipit ka sa dalawang volume na malaki. Volume na malaki na pag-angat, volume na malaki na pagbaba. Gets mo? So, kailan ko gagawin yung plano mo, bro, na retest? Pag nag-breakout na. Nagkataon lang, bro, tama yung iniisip mo pag nag-breakout na, kaso yung SNR pre doon ka nadali. Gets? Pero tama yung plano sana. Kasi ang nakikita mo sa chart mo, breakout na. Kaso ang nakikita ko sa chart ko, malinaw na malinaw, pinag-connect ko yung dalawa, ano siya? Pangatlo, correction play, bro. Okay. Paano yung entry dito? Dapat ang entry mo dito, pwede kang mag 1 hour bearish cost. Dito na yun. So, pag ako papasok dito, kukunin ko tong previous high, tingin sa kaliwa, adjust sa susunod na week. Sa inyo susunod na week. Pwedeng baba tayo ng 15, hanapin natin doon yung susunod na week sa kaliwa. Ito yung week mo, di ba? Hanap ka lang ng susunod, naglagay naman ako ng horizontal. Yung malapit na week dito sa horizontal, yun yung gagamitin natin. Okay, saan ba yung malapit? Ito, pwedeng ito. Okay, so from here, hanggang dito, yun yung range. Range ng magiging SL mo. Kung dito ka pinapasok ng trade, dyan nag-bearish cross, SL mo hanggang dyan. Okay, so mangyayari, add alert, hindi, take profit mo muna ng buo sa 2.1, tapos pwede ka mag-set ng take profit sa tranche sa 1.2. Okay. Pag nakapag-tranche ka sa 1.2, adjust SL kay entry point. Punta ng 1 hour, add ng alert dito, bullish cross. Bakit bullish cross? Kasi pag nag-bullish cross to, diba, babagsak. Pwedeng mag-impulse. Hindi natin sigurado kung yung impulse na gagawin niya, babalik dito sa tuktok. So, pwede rin naman, yung impulse na gawin niya, dire-diretso hanggang dito. Pagka-impulse, bagsak. Or delayed siya. So, kaya ganun yung approach. So, yung full take profit ko dito, 2 or yung whichever comes first, yung bullish cross. Pag nag-bullish cross na hindi pa tinatamaan yung exit ko dito, out ko na lahat. Okay, hintayin ko na lang siyang bumalik ulit dito. Okay, or breakout. Paano mentor kung magtuloy-tuloy na siya? Hanapan mo na ito. Ano na yan? Breakdown play ka na. Pag nag-breakdown play ka na, nagkaroon na ng breakdown, ano yung step 2? Sinakalo ng step 2 sa naked charting. Open After BB. naked charting. Open mo na yun, pre. Open mo. Baka kasi, hindi mo sigurado, nagbe-breakdown play ka, may higher time frame, ayun na. May sosopla dyan. Pwede kasing mangyari. Pag saluhin niya yan, madadali ka. Maganda, yung mga breakdown play, basag din yan. Yung higher time frame. Para tuloy-tuloy siya. Pag kami sasalo agad,
ingat ka lang kasi pwedeng magkaroon dyan ng kapos na movement. Pwedeng bumagsak, angat ulit. Pero ako hindi ko sasabihin yan. Kasi hindi naman siya key level. Hayaan ko lang siya maglaro. Pag bumalik siya dito, yun. Tsaka ako magpe-play ng TLSBD dito, papunta dito, tapos bounce play naman dito. Okay, ganun lang yung ginagawa ko madalas. Kasi, pag nag-over-rely kayo sa BB, nahihirapan kayo. Di nga to part ng system natin eh. Dapat di natin ito ginagamit eh. Diba? Katulad nito, breakout na. O mentor, breakout na yan. Sure ka ba? Eh, meron pang ganun. Mag-over-rely kayo. Diba? Kaya dapat lahat ng angles. Kuha ba, Sir Kakonchaba? Kuha, mentor. Kuha. Ayun, so assignment mo sa akin, bro. Abangan mo to si Paul. Pero just a reminder, hindi ko siya abangan ng bounce. Kasi playing out na yung correction niya. Abangan ko siya ng breakout na. Pag dito, bonus na lang kung magkaroon siya ng bounce, pero hindi intraday. As scalp yan. Kasi tingin ko, mangyayari ganito eh. Magpa-pump, tapos, hindi niya na mabibit yung previous high, mabubuo yung tinatawag na HNS. Yes. Tapos bagsak siya. Ganun lagi, observe mo yan. Basta may tinap, ang rule ko, pag may tinap na key level, ingat na ako sa mga immediate support. Hindi ko na siya i-continue. Pag may tinap, ang pa-priority ko ito dapat. Yung Yun mga, si XRP. Yes, sir. mga mentor, yung katulad ng mga natatap na key levels. Malalim din yung nun. Malalim din Dapat. yung retracement nun. Kadalasan. Kasi sa key level, yung retracement na yan, right shoulder nila yan kadalasan. Pag may tinatama ang key level. Right shoulder na reversal ng HNS. So, tingnan mo to, di ba? Nag-pump din siya ng 33%. Malaki. Di ba? So, tinap niya to. Ang mangyayari, ilan yung duration? 174 days. Eh, ikaw, plano mong gawin yung, nakita mo yung kay kanina? Kay, ano yun? Anong coin yung Brad? Si Paul? Di ba, balak mo kay Paul, ganito, yung lalagyan ng support. Tingnan mo yung nangyari, Brad. Wow. The way I discuss it, parehas sa parehas. Nag-bounce siya, pero hindi intraday bounce. Ano siya? Scalp. Short term lang. Biglang na. TLSBD na. Ganun yung ayoko mangyari sa'yo. Pag nangyari kasi yan, pati trigger kang i-bounce to eh. Maiisip mo kasi, sabi ni mentor, third touch siya. Tama yung support. Walang mali sa support. Third touch talaga siya. Yun nga lang, based on gravity, mas matimbang to kaysa dito. Matatalo ng sellers yan. Babasagin niya yun eventually. Kailan ako Kailan ako mag-immediate mentor? Pag sure ka na bumasag talaga kasi ang mangyayari talaga niyan pag bumasag, higher low pare. Mag-higher low ka na or higher high. Unless may tamaan na namang key level na naman. Tigil ka ulit dito, tigil ka dyan. Correction play ka ulit. Kahit saan, kahit kailan, ang Anong duration ng immediate level? Yung pagtingin po ba, ma'am? Any time frame siya, ang gagawin mo, ma'am, kukunin mo tong ruler or yung measuring tool. Tapos, kung saan ka nag-start ng trend line, kahit pa 4 hours yan, daily, kung saan ka nag-start dito, i-measure mo lang yung endpoint niya hanggang saan. Lalabas yung duration, ma'am. 6 days. Ayan. Kuha, ma'am. Or you mean yung entry point? Yun ba yung tinutukoy mo, ma'am? Anong entry point? Fried chicken na ligod. May sarap ng fried chicken. Sa Hailey. Gutom yun ako. Medium lang, no? Medium fried chicken. Wait sa bangus, tsaka Ang sarap niyan. beef. Teka, nagugutom na ako, Brad. Mute ko muna. Samahan mo na rin ng Coke, Brad. Coke Zero para 0 calories. Bopet na.
Wala sa outing si Sir Haley sa outing ko to. Gusto mo, caldereta, beef ribs, Oh, caldereta. nako! In-admit ko pa favorite ko yung sinabi. Admit ko na nga. Ayop na yan. Gutom na ako, Brad. Caldereta. Anyway, minsan kasi pag less than 1 day fake out siya, mm, um, gamitin mo yung immediate, ma'am, after breakout, ma'am. Baka kasi ang nangyayari sa'yo, ma'am, gumagamit ka ng SNR, katulad nito, sample lang, ma'am, tulad nito, support, resistance. Kinuha mo ng bounce dito, ma'am. Yan. Less than ano to? Less than, hindi, 2 days to eh. Pero wag mo siyang sasaluhin ng ganyan, ma'am, kasi hindi mag-a-apply yung bounce play dyan kasi nasa loob ka ng Apex. Yung mga nasa loob ng Apex, ang SNR na maganda dyan, key level, para kuha mo yung swing nila. Pero pag Apex siya, tas immediate level bounce, immediate level correction play, mababasag yan, ma'am. So, maganda, breakout or breakdown, abangan mo dyan. Okay. Pag nagkaroon ng breakout, let's say breakout, tsaka ka gumamit ng support na less than 1 day, less than, kasi magbabounce yan, ma'am. Basta ang start ng SNR mo, ang last na SNR mo, 1 hour. Okay, ganun lang siya. Basta nakakawala na siya. Wala na siyang apex. Nasa labas na siya ng apex. Pwede ka na gumamit ng support niyan. Okay, sa resistance naman, huwag kang gumamit nito, ma'am. Kasi pang scalp to, magti-take profit talaga yung mga traders yan. Kaso pag intraday ka, mahirapan ka mag-decide yan. Hindi mo may hit yung 2.0. Lagi mong iisipin sa kaliwa. Meron kaliwa. Lahat yan kasi possible eh. Unless scalper ka, doon ka mag-out. Pero pag intraday, what goes down, higher low, magne-next yan sa higher high. So dapat puro more on resistances. Parang ganito, tingnan mo yung kay gold. Alam ko, play na ito eh. Alam ko sa akin. Pwedeng ito. Hindi nyo alam, may nagdi-discuss dyan, may pumasok dyan, hindi ko lang alam. Hindi ko alam, may chat sa akin eh. Sabi, mentor, tama ba to? Nadamay ako. Kasi, ba't ito? Nagkaroon na siya ng breakout, diba? Pwede na ako magkaroon ng immediate support. So, yung immediate support natin, pwedeng entry point yan. Saan yung entry point? 15 minutes. Okay. Bullish. Cross. Okay, dito. Tapos tingin sa kaliwa, lagi ng horizontal sa pinaka-low. Pagdating sa pinaka-low, saan yung pinakamalapit na wick? Pwedeng ito. Sumunod. Kung dyan. Ganyan. Tapos, ganyan. Okay, tapos, set ng take profit. Di ko to papansinin. Yan, di ko papansinin. Unless, key level na horizontal. Set ng take profit sa 2.0. Medyo mataas siya. Para ma-make sure natin na safe tong trade. 1.2 tranche. Okay, pag nag 1.2 siya, tranche or 1.5. Tapos adjust SL2 AP. Tapos baba ng 1 hour. Okay. Add alert. Bearish cross. Bakit bearish cross? Kasi itong momentum na to, higher low. Pag ito nag-bullish cross, pupunta yan saan? Higher low, higher high. Ang goal natin, from bounce entry, makuha natin tong swing na to papuntang higher high. So, ito yun. Yan yun. Okay, aangat to. Kasi magbo-bullish cross yan eventually eh. Bullish cross yan. Makukuha natin tong pag-angat na to. Malalaman natin tapos na yung pump niya pag nag-bearish cross. Retracement ulit yun, yung bearish cross. Retracement ulit sa support or high. Kuha. Kuha, guys. Ayun, ganun lang. So, ngayon, yung nag-chat sa akin, check ko lang yung position ng nag-chat sa akin. Hindi ko alam kung sino. Pero ngayon, yung nag-chat sa akin, ito yung ano niya. Mababa pa lang, pero at least, nag-take ng risk.
Ito yung nag-chat sa akin eh. Yan. Okay yan, okay. Kuha. Ito yung entry niya. Oh. Saan yung entry niya? 4505. Yung 4505. Lagyan natin dito. 45. Uy, sakto. Yan. 4505. Kasi nga, sa 15 minutes, nag-ano yan. Polish cross. Now, hindi ko magagaranti na perfect ano to. Hindi ko magagaranti na perfect siya. Pwede ka magkamali. But, you followed the system. Walang problema dun. Finalo mo yung textbook eh. Meron ka support. Okay, nag-entry ka. Hindi mo nakasalanan yun. Pag mali, alangan naman si Simi system. Alangan si Simi sarili mo. I-support yan eh. Diba? Mathematic na ba ang lipat sa EP? Yes, oo. Oo, pare. Para ligtas ka na. Kasi pag bumalik naman siya, pwede ka naman mag-re-enter eh. Diba? Pag bumalik siya, let's say, tinamaan yung 1.2 mo, bumalik dito. Re-enter ka kung magko-confirm ulit yung bullish cross. Gets? Kuha. Dale. No, so, pangalan natin yung nag-chat kay Mentor Third ng A4. Si A4 yung nag-chat kay Mentor Third. Pumasok siya. Kuha Ma'am Sir? Or nalito? Pag nalito, ikaw yung tatawagin ko next, mama. Tagal ko nang di na naririnig yung boses ni Ma'am Sir eh. Matagal na rito si Ma'am Sir. Oo, kasabayan to ng mga other lady traders natin. Okay. Ayan. I hope nakatulong, ma'am. Pag lito ka, ma'am, let me know. I-tune up ulit kita. Yan. Thank you po, ma'am. Ano pa? Kuha na ba, guys? Daya nyo, nag-recap pa tayo. Tatulong recap eh. Naubos oras. Ilan lang yung napahirapan ko? 2? Daya naman. Teka lang, wait lang. I-print screen ko lang. Wait lang, print screen lang ni Mentor. Mamarkahan ko yung mga dapat pinapahirapan next meeting. Save ko lang to. Tune up 111. January 11. Yan. Okay, ano pa question before we end? Meron pa ba kayong part na dito? Ano pa? Dali. Basic D-man. Meron pa ba? May mentoring kasi ako ng around 1. So, gusto ko masagot na lahat ng tanong dito para hindi kayo mahirapan sa reply ni mentor. Late ako reply kasi ng mga students. Sorry guys, umaga. Alam ko nag-search kayo. Wala eh. May ako sa gabi pre. Di kaya. Baka 2 AM na tayo matapos. Kawawa naman si mentor. Basta, sundin nyo lang yung ang sinabi ko. Sobrang spoon feed na guys. Nandun na lahat. Walang reason para hindi nyo maintindihan yun. Kasi, tune up din discuss. Sobrang slow pace. Tapos may notes pa. Yung iba kasi nyo, rini-record pa to minsan eh. No? So, pwede nyo ulit-ulitin. So, walang rason talaga guys. Pa-copy trade. Naku, baka makapin yung mga SL ko.